Kamusta mga kopi? Yung araw magkakabit tayo ng mga accessories dito sa ating side mirror. So tara, simulan natin. So una, meron tayo ditong waterproof film. Yan. So maganda dito, buo siya oh. Yan ito. Malaki siya kaya mako-cover niya yung entire area. Yung iba kasing ganito, oval lang na medyo maliit dito sa gitna. So ito buo, mas maganda. Yan mga kopi, no? Pagka umulan, bukod kasi sa basa yung mismong side mirror, pati itong salamin sa pinto, banda dito, syempre basa din. Kaya yan, no, mahirap talagang tumingin. Kaya importante, meron tayong waterproof film. So una, meron tayo ditong maliit na papel, tapos trace lang natin itong shape. Yan mga ka-copy. Nakat ko na tong pattern natin. So ito, ayos naman. Sakto lang siya. Then ito, nailapat ko na yung pattern natin dito sa film. Bali, sinagat ko siya dito sa baba para yung taas na part magamit pa natin mamaya. So cut lang natin to. So ito, mga ka-copy, nakat ko na yung mismong film natin. Bago pala natin idikit itong film, lilinisin ko muna yung side mirror natin. Then ito, gagamit din ako ng masking tape para makuha natin yung mga dumi na nasa sulok, saka yung mga himulmol na galing dun sa basahan na ginamit natin kanina. Next, ito, pwede na nating idikit itong film natin. Tanggalin lang natin yung outer layer. Yan, so medyo challenging yung pagdidikit kasi ang bilis magka-bubble sa loob. So, suggestion ko sa inyo, gumamit kayo ng PVC card katulad nung ATM o kaya kahit anong ID o anything basta hard but smooth yung surface. Later ko na kasi siya naisipang gamitan ng PVC card pantanggal ng bubbles. So yan, okay na siya. Sa part na to, may konting bubbles pero inayos ko naman to later on. Di ko na lang naipakita. So ito naman yung pinagputulan nating film kanina. Didikit natin siya dito sa salamin ng pinto para maging waterproof din. Para mas makita natin ng maayos yung side mirror. So gumamit lang ako ng masking tape para markahan yung position ng pagdidikitan natin. So dito sa pagkakabitan natin, linisin muna natin. So tapos, pwede na natin idikit tong film. Bali sa part pa lang na to, I suggest pwede na kayong gumamit ng PVC card para mas madali nyong madikit yung film and also matanggal nyo na kagad yung mga bubbles. Ayan, goods na to. Next accessory natin is itong blind spot mirror. Dito natin siya ididikit sa lower left corner. Bali ito, mga ka-copy, maganda dito mabubol yung mismong mirror so pwede nyo i-adjust. Yun nga lang, di ko alam kung bakit pero walang adhesive itong mounting niya. Buti na lang meron tayo ditong 3M na mounting tape. So ayan, nalagyan na natin ng adhesive, then pwede na natin idikit.
make sure lang na may enough space sa paligid para kahit saan nyo i-rotate yung mismong blind spot mirror, hindi siya tatama dun sa frame ng side mirror natin. Then ito, goods na to. Proceed tayo dun sa ating third accessory. Next na ilalagay natin is itong side mirror protector. Nakapaglagay na ako nito before, kaya lang natanggal siya hindi ko na alam kung saan nahulog. Siguro kasi yan, nakalagay na adhesive is hindi masyadong madikit. Katulad nito, nakalagay 3WM. So ngayon, papalitan natin to ng legit na 3M. So ito, nailagay ko na tong adhesive. Then, bago natin idikit, punasan muna natin tong area na pagkakabitan. Alam nyo mga ka-copy, importante din na may side mirror protector tayo na katulad nito. Kasi one time, may nakasalubong ako sa isang masikip na kalsada. Parang multi-cab service ata yun. Tapos ang bilis niya. Parang walang kaingat-ingat yung driver. Kaya ako, nagbagal talaga ako ng sobra. Halos pahinto na ako nun eh. Di na yun, sumayad yung side mirror niya. Buti na lang hairline scratch lang. Na hindi naman halos halata. So yung mga ganung pangyayari, ma-minimize natin pagka magkakabit tayo ng ganitong side mirror protector. So ayan, goods na yan. So ayan nga mga ka-copy, yung ating mga accessories na kinabit natin ngayon. I believe itong mga to, malaking tulong yan lalo sa ating mga driver. So ayun, maraming salamat sa panonood ulit. Till next video.